Hi guys, good morning. Kumusta na po kayong lahat? May bayad ba ang teknisyan sa pagpapaservice sa babuyan? Yan po ang tanong ni JD Forex. Sir, salamat po sa katanungan na iyan. But before we continue, I just want to thank you for the 2,470 subscribers. From the bottom of my heart, thank you so much. At sa hindi pa ako nag-subscribe, subscribe ka na po at hit the bell ring para po ma-notify ka sa mga bago nating upload. Shout out to Aruna Chalman watching from India. Sir, thank you so much for watching my simple video here in my YouTube channel. Thank you so much. At shout out din kay Our Kitchen TV watching from Pampanga, Philippines. So guys, samahan niyo po ako dahil magbibigay po ako ng munting impormasyon kung ano po ang mga nangyayari. Ang mga technician ba ay naniningil sa akin or hindi? So aalamin po natin guys sa video na to. So ito nga guys ang mga baboy ko. Kung makikita po natin, sila po ay tumatayo sa kanilang dingding, yung wall ng kanilang kulungan, yung hollow block na yan, dahil po sa rason na sila po ay tapos ko na silang napaliguan at ngayon po ay talagang sabik po silang kumain. Pero guys, sa totoo lang, gusto ko pong mag-direct to the point sa topic dito sa video na ito. Okay? So, number 1, sa first batch fattening ko noon, Pilmico Elite po ang ginagamit kong feeds na ipakain sa mga baboy ko noon sa first batch. Ang taong may-ari ng tindahan ng Pilmico ay siya rin po ang nagsisilbing pig technician dahil marunong po siya mag-inject ng vitamins, either Porga or vitamins or whatever service na ialay niya sa mga baboy ko noon sa first batch fattening ko. Siya po ay hindi sumingil sa akin whatever services na inoffered niya sa aking mga baboyan noon. Number 2, sa second batch fattening ko noon hanggang ngayong third batch fattening ay iisang technician or iisang pig technician lamang ang aking nilalapitan or kinukontak sa oras na may emergency dito sa aking munting babuyan. So technician po ng Yonaco Company ang aking kinukontak ngayon. Siya po ay hindi rin po naniningil sa akin anumang mga serbisyo ang kanyang ginagawa sa mga baboy ko dito sa aking munting babuyan. Pero guys, meron lang po akong clarification. Lilinawin ko lang po ha. Ang lahat ng sinasabi ko dito sa video na ito ay nababase lamang po sa aking sariling karanasan dito sa munti kong babuyan. Number 1, may mga technician na hindi talaga naniningil pagdating sa pagserbisyo nila sa mga babuyan or sa mga pig farmers everywhere. Dahil company provided naman po ang dala nilang gamot na pambakuna, no? Pero hindi ko lang po alam guys kung personal na pira sa mga technician ang ginagamit nilang pambili ng gamot, pambakuna sa mga baboy kapag sakaling nauubusan ng gamot ang feeds company na kung saan doon sila nagtatrabaho. Hindi ko po alam yun guys kung ano mangyayari sa kanila, no? Number 2. One time noon guys, meron po akong isang taong nakausap na isa siyang dating pig technician sa isang feeds company rin. Hindi ko na lang po babanggitin kung ano ang pangalan niya at kung saan siyang feeds company nagwo-work, ano? Pero ang sabi niya sa akin noon guys, nag-resign siya sa trabaho. Tapos after siya nag-resign sa trabaho, meron pa rin siyang contact sa mga pig farmers na kung saan contact sila noon. So ang kanyang ginawa guys ay bumili siya ng sarili niyang mga gamot pangbakuna sa mga baboy dahil para meron daw po siyang magamit every time na kinukontak siya ng kanyang mga dating kakilala noon sa farm, no? Sa pig farm. Tungkol naman guys sa presyo, siya daw po ay naniningil sa mga contact niya noon na pinagbigyan niya ng serbisyo. Dahil number 1, personal daw po niya na pera ang ginamit niya at number 2, wala na po siya sa feeds company, wala na pong free na nag-provide sa kanya ng libreng gamot from the feeds company, kaya siya po ay naniningil. Pero hindi ko po alam, hindi ko na lang po tinanong kung magkano po ang kanyang singil sa mga pig farmer na kanyang inaalayan ng serbisyo noon. Pero ako guys, hindi ko po naranasan na nagpa-serbisyo ako sa kanya since na meron akong munting babuyan dahil
meron naman po akong naunang technician na nakausap ko which is ito yung sa second batch and third batch fattening na from the Yunaco company, ano? Sa akin naman guys, hindi po naniningil ang technician ko ngayon. Pero ang ginagawa ko, tinanong ko siya kung magkano singil niya after niya nabakunahan ang baboy ko. Hindi po siya sumagot, ngumiti lamang, no? Pero ang ginawa ko ay binigyan ko siya ng kaunting pira, pandagdag man lamang sa panggasolina sa motor niya or kaya pang merienda, no? So, tinanggap naman niya kasi tinanong ko siya, hindi siya talaga sumagot kung magkano Yun na lang ginawa ko. Kusang loob na lang po guys ang ginawa ko. So, one time guys, nagkasakit po ang mga baboy ko. Ang technician ko ay umuwi po sa kanilang probinsya, doon po sa Iloilo. Kasi guys, nasa Antique po kami, malayo po yan. So, ang ginawa ko guys, bumili po ako ng gamot, binakuna sa mga baboy ko. I both per 1 ml is 8 pesos. So hindi ko po yan guys ginawang free. Binili ko po yon kasi po alam kong may puhunan po yon. Ang binilhan ko ay yung taong soki ko sa feeds. Siya po ang binilhan ko. So para po sa akin guys, sariling opinion ko lang po. Case to case basis po ang pagbayad sa mga serbisyo na ating tinatanggap mula sa mga eksperto na dumadalaw sa ating baboyan. So hindi po lahat libre, kundi tignan po natin kung yun ba ang isang gamot ay may bayad or may cost. So case to case basis po. So guys, maraming salamat po sa inyong pagpanood sa video na ito. Sa mga hindi pa ho nag-subscribe, kindly subscribe and hit the bell ring para po updated ka sa mga bago nating upload. God bless po sa ating lahat.